pinag-usapang tema. Magandang araw CLI family. Ito po yung ating second part ng ating pinag-usapang tema nung nakaraang Huwebes, The Consumer Christian. Part 2 na po ito, Avoiding the Temptation to Self-Idolatry. Muli, isang paalala lang, hindi po ito rebuke, hindi po ito panunuligsa, hindi ito pangliliit sa sino mapang miyembro ng simbahan. Subalit ito'y pagtuturo at ito'y babala dahil ito po ay pwedeng mangyari kahit sa kanino man sa atin ang maging mamimiling Kristiyano tayo at hindi siya mabuti. At ito po yung ating pag-usapan ulit bilang part 2 ngayon. So the Consumer Christian part 2. So muli, ating pinag-usapan nung nakaraan na ang consumer Christian or consumer Christianity ay naguugat sa sanlibutan. Yung ugali, gawi at gawain ng isang unbeliever na nadadala niya sa simbahan kapag siya ay nako-convert. So masyadong halatado ang sanglibutan dahil ang kanyang iniisip ay ang pansarili o kaya makasanglibutan, hindi makadiyos at hindi siya para sa kapwa. At indulge, 'di ba, sa natural at material na kalagayan ang sangkatauhan sa sanglibutan. Subalit naiiba ang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon, ang mga iniligtas niya kasi doon tayo iniligtas ng ating Panginoon. Sa ating selfishness at indulgence, sa ating lust and passions, sa ating pagka worldly o materialistic. At itong lahat ng mga bagay na ito ay pwedeng nadadala, 'di ba, sa ating pamumuhay Christian at paglilingkod, at dahil dito nagkakaroon ng ibang uri ng Christianity at nagiging ibang uri ng Christian tayo kaysa sa nararapat. So the Consumer Christian part 2 at Avoiding the Temptation to Self-Idolatry, kasi ito po'y temptation dahil lango ang bawat isa sa atin sa ating mga sarili at ating mga kagustuhan. 'Di ba? Hindi tayo nagdadasal sa Diyos na mangyari ang kanyang kalooban noon. Subalit ang palagi nating inaasahan at inihingi sa kanya ay ang ating mga kagustuhan. At ito ay clues at saka symptoms ng self-idolatry. 'Di ba? Yung ating pagpipreserve ng ating mga sarili at pagkuha ng ating mga kagustuhan lang. At yun yung buhay na gusto natin, even sa ating Christianity. Sa Romans 1 verse 25, ito ay nabanggitan natin noong nakaraan, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. At nandito ang katotohanan na nangyari sa sangkatauhan nung una. Na imbis na sambahin niya ang kanyang nilikha, ay sinamba niya hindi lamang yung mga nilikha ng kanyang tagapaglikha, subalit siya mismo na nilikha ng Diyos. Ay siya na yung driving force, siya na yung pinakamataas na layunin ng kanyang existence at pagpapatuloy. At nabubuhay siya para sa kanyang sarili, hindi na siya nabubuhay para sa lumikha sa kanya. At ito yung ating pinag-uusapan, yung self-idolatry na pwedeng dala-dala pa rin natin bilang mga consumer Christian kung hindi tayo nag-iingat. This is not to say na hindi na tayo magpipray for a need o kahit personal need. Hindi ko rin sinasabi na kahit kailan huwag na tayong humingi. 'Di ba? Kasi kapag hihingi ka, baka ikaw ay consumer Christian. Ito ay given po. 'Di ba? Yung paghingi natin at yung mga pangangailangan natin na ating ididepende sa Panginoon, ating pagkakatiwala sa kanya. Pero hindi sila yung ends. Hindi sila yung pinakalayunin ng ating pananatili, na kung ang ating mga needs ay hindi na nami-met o kaya naman ang ating mga kalooban ay hindi na nakakapangyari, ay tumitigil na tayo. Hindi lamang sa pagsunod kundi sa pananampalataya natin. So, yun po yung ating iniiwasan.
The consumer Christian creates consumer Christianity or a consumer church. So nililikha ng isang mamimiling Kristiyano ang isang mamimiling Kristyanismo o simbahan ng mga mamimili. Kristyanismo ng mga mamimili. Sila yung magpapatakbo ng Kristyanismo, ang kanilang kalooban, hindi ang Kristo ang nakakapangyari. Isa sa pinakaseryosong problema ng mga simbahan sa kasalukuyan ay itong consumer mentality within Christianity. Ang mga Christians, ang mga believers, ay meron silang ganitong kaisipan na pwede silang magpalipat-lipat ng mga simbahan. At may mga dahilan sila at ating titingnan yung iba at nakita na natin yung iba nung nakaraan. Subalit hindi sila uh, grupo o kaya denomination ng Christianity, ang consumer Christianity. Subalit, katulad ng sinasabi ko, parang way of life o kaya naman way of thinking ng mga believers ito. So church shopping yung ginagawa nila. 'Di ba? At hinahanap nila yung paborito nila, yung gusto nila, yung umaayon sa kanila. Programa, estilo, siguro mga paraan, hindi na mahalaga ang theology, hindi community o kaya commitment ang mahalaga sa isang consumer na Christian. Hindi niya ikukumit yung sarili niya. Hindi niya titingnan yung simbahan na kanyang community at wala siyang pakialam sa doctrine. Mababa ang kanyang expectation. Kasi ang kanyang pananampalataya ay hindi nagre-require ng sakripisyo. Hindi siya papasailalim sa discipleship. Ayaw niya na siya ay magpapatuloy na tuturuan kasi sa palagay niya ay mas nakakaalam siya at ayaw din niya ng accountability, yung pananagutan. Kaya hindi siya maglilingkod. Meron siyang sariling pag-intindi ng paniniwala ang mga consumer Christians. At i-reject nila yung doctrine kung sa palagay nila ay hindi sila komportable. O kaya nagiging demanding ang doctrine para sa kanila. Kaya ang magpabautismo minsan ay ayaw nila o kaya naman kahit na yung pag-attend sa fellowship ay hindi sila 100%. Ang focus nila ay yung kanilang mapapala, yung kanilang mapapakinabangan. Hindi sila magpa-participate para lang uh, maglingkod o para sa lahat, para sa iba, para sa kapakanan ng iba. Subalit nandito sila para mag-consume. At merong mga ganitong pamamaraan ang mga believers. At kung tayo ay believers, take heed. Okay? Tayo ay nagiging ganito kung sa palagay natin ang simbahan ay nagiging simbahan dahil yung pamamaraan ng kanyang pagkanta. O kaya naman yung pamamaraan ng sermon o talk. Yun yung basihan natin ng pagiging simbahan. Huwag natin kalilimutan na ang Panginoon ay hindi lamang nagtawag, subalit siya ay nagtatayo ng kanyang simbahan. Alamin natin kung ano ang basihan, kung bakit uh, ito yung simbahan ng Diyos o kaya naman ano ang basihan ng ating pagpapatuloy bilang mananampalataya at tagasunod. Hindi si God ang pinakamataas na layunin, okay, na purpose ng pamumuhay at paglilingkod. Subalit happiness, health, prosperity, 'di ba? Kasayahan o kaya naman kalusugan, pagpapala, kasaganaan, yun yung pinakamataas, yun yung ultimate na purpose. Okay? So, at kapag hindi na namimit yung needs, kung sa palagay nila hindi namimit yung needs nila, ay alis na sila sa simbahan. Hindi ko sinasabi na mayroong perfectong simbahan at hindi ko sinasabi na ang membership mo sa isang simbahan o kaya naman isang congregation na katulad ng CLA ay uh, yun lang yung tanging membership mo sa totoong simbahan ng God. Hindi ko sinasabi na ganoon. Pero kung ang CLA ay simbahan ng Panginoon, bakit ka aalis? 'Di ba? Kanino mo siya pagpapalit?
Ano-ano yung mga paniniwala ng mga ipapalit mo. O kaya naman yung kanilang mga gawain kung sakali at mga ah, mga pamamaraan. So, kung tayo ay hindi susuporta sa simbahan natin, at hindi lamang ito attendance, kahit na finances. May mga problema, hindi lamang yung mga mega churches ng consumerism, kahit yung mga maliliit na congregation katulad natin. So, bakit tayo mag-i-stay? Bakit tayo mananatili? Kasi yung Panginoon ay nagtatayo ng simbahan at kinakailangan nating matiyak na nandun tayo sa simbahan ng Panginoon. And then, treat that as a community, as a family to belong to. Okay, malalim yung relasyon kasi hindi lamang ito ah, yung pagkonsumo kundi covenant, 'di ba? Yung dahilan kung bakit. At tayo ay belong sa community, sa fellowship. Tayo ay mananatili dahil um, totoo yung doctrine, yung mga paniniwala. Ipinapaintindi sa atin at meron tayong kalayaan na magtanong, meron tayong kalayaan na umunlad, 'di ba, sa ating mga pamamaraan at kaalaman. Merong leadership at saka vision ang Christ Life Assemblies. Hindi natin sinasabi na ito lang yung totoong simbahan o nag-iisang simbahan, subalit merong leadership at saka vision ang simbahan ng Christ Life. Alam natin ang ating misyon at alam natin ang ating layunin kung bakit tayo nandito, which is yung Great Commission. Mag-mentor, mag-disciple, hanggang sa pagdating ng Panginoon ng iba pa. At walang alternatibo kundi ang magpatuloy, hindi tumigil. Di ba? So, kailan tayo aalis? Kung sakaling aalis tayo. Kasi hindi naman tayo pwedeng saklawan ng Christ life. Di ba? At hindi tayo pwedeng pagbawalan kung sakali. Kapag hindi na sila nagtuturo ng tama, ng matuwid, ng kaligtasan. Pero kung ang ipagpapalit mo naman ay simbahan na hindi naman nagtuturo ng paraan ng kaligtasan, halimbawa, ang pagtuturo nila ay maniwala ka lang, manampalataya ka lang, ligtas ka na. At yung ibang mga sinasabi ng Panginoon sa scriptures ay hindi na mahalaga kahit na ito ay sinasabi niyang tungkol sa kaligtasan din. Katulad ng mabautismuhan, di ba, na sinabi niya sa Mark 16, verse 16, na kinakailangan ding magawa ng isang taong gusto ng kaligtasan. At kung gusto niyong pumasok sa karya ng Diyos, ay kinakailangan ipanganak na muli sa Espiritu. Diba? Hindi lang sa tubig. So, ang ilan na yan ay mahalaga. Ang katotohanan na ipinapangaral. Diba? So, kinakailangan na mahalaga, kinakailangan na pahalagahan natin ang mga ito. Yung mga problema ay hindi mawawala, pero ito ba ay pinagtutuunan ng pansin at ito ba ay inaayos ng leadership o ng simbahan? Yung mga hurts, 'di ba? Yung mga harms na ginagawa ng mga ng mga members sa ibang mga members, ito ba ay ina-address o hindi? O kaya naman may mga iskandalo ba at hypocrisy sa loob ng simbahan o abuse na hindi kinukundina at hindi inaayos. So, kung sakali, itong mga bagay na ito ay kinakailangan na i-address, kinakailangan na mapag-usapan. Habang ginagawa ito ng simbahan, bakit ka aalis kung sakali? 'Di ba? Kasi yun yung ginagawa palagi ng isang consumer na Christian. 'Di ba? Kung sa palagay niya, 'di ba? Kung sa palagay niya hindi nila sinusuportahan yung paborito kong politiko. So aalis na ako. O kaya titingnan ko na sila na hindi ko kapareho. O kaya naman titingnan ko na sila na hindi na kaibigan, kundi magiging kaaway kung sakali. So, ito yung ilan sa mga pwede nating makita reasons, di ba? Hypocrisy, siguro politics na mahalagang-mahalaga ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas, abuse, scandals, at doctrines na hindi tama, di ba? So,
Kaya lang, kinakailangan nating um, makita yung ating parte o role para yung ating simbahan ay mapaigi at mapabuti. Kasi tinawag tayo para sa kapakanan ng simbahan, hindi lang para sa kapakanan natin. So, yung iba, pipiliin pa nila na doon na lang sa social media sila mag umattend sa simbahan. 'Di ba? Dahil nga lalong-lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon na sila ay ah, tutok sa social media. At napakaraming simbahan at napakaraming mga mangangaral sa social media. At ito yung kanilang spiritual staple. Sa Revelation 3 verse 17, ito'y sinabi ng Panginoong Hesus ah, sa isang simbahan, sa mga member ng simbahan na to na tinatawag na Laodicea o maligamgam, hindi siya mainit, hindi siya malamig para sa Panginoon. Sabi niya, "For you say, dahil sinabi mo, I am rich, I have prospered, and I need nothing." Ako ay mayaman, ako ay nagkamit ng kayamanan at wala akong pangangailangan. Yun yung kanyang sinabi. Not realizing that you're wretched, pitiable, poor, blind, and naked. At hindi mo alam na ikaw ay mahirap, ikaw ay kalunos-lunos, kaawa-awa, 'di ba? Dukha, bulag at hubad. Kapag tinitingnan siya ng Panginoon ay eto siya. Pero ang paningin niya sa sarili niya ay mayaman siya, masagana siya, at wala siyang anumang pangangailangan. Siguro naturally, ganun yung kanyang kalagayan. Siguro sa materialistic na paraan, wala siyang problema, 'di ba? Pero yun na yung alam niya na dahilan kung bakit siya ay katanggap-tanggap. Yun na yung dahilan kung bakit sa palagay niya siya ay mainit o espiritual dahil siya ay mayroon, dahil siya ay hindi nawawalan o nauubusan ng mga material na kalagayan. At ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Meron pang isang katotohanan sa iyo na hindi mo nakikita. Kasi ang nakikita lang niya na katotohanan ay ang kanyang ikinukonsider na kanyang kalagayan, which is yung natural, yung physical, yung material. Pero mas ang tinitingnan ng Panginoon at nagmamalasakit siya sa espiritual na kalagayan ng taong ito. At siya ay kalunos-lunos, 'di ba? Nakakaawa. Pero hindi niya nakikita yung sarili niyang ganito. At itong kalagayan ng simbahan o maari ng maraming sa buong Kristyanismo, ito yung kanilang temptation sa mga huling panahon, huling mga araw, na maging ganito sila. 'Di ba? Na ang kanilang uh, pag-uusapan ay kung paano magkaroon, kung paano huwag mawalan. At ang kanilang takot ay mawalan at hindi magkaroon. At ganoon na nila tinitingnan yung kanilang espiritualidad. Paano kapag merong kawalan? Paano kapag merong kasalatan? Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa Philippians. Kaya ba nila na magpatuloy? Natutunan ba nila na makapagpatuloy pa rin sa ganitong kalagayan? So, may takot sa kanila kapag nawalan na sila ng mga bagay-bagay na ito na sa palagay nila yaman nila. Pero kapag sinabi ni Lord na hindi ka mayaman, ikaw ay dukha, spiritually, ikaw ay dukha. At yun yung pinakamahalaga na hindi nila naiintindihan. At kapag ang simbahan na ganito o kaya ang mananampalatayang ito ay mawalan siya, ay hindi na niya titingnan yung sarili niyang pinagpala at hindi na niya titingnan ang kanyang pananampalataya na may kabuluhan at ang pagsamba sa Panginoon na mahalaga. Sa Galatians 1 verses 6 to 7, sabi ni Apostol Pablo, sa initial na kalagayan ng bagong simbahan sa first century, sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting Him. Ako ay nagulat na kayo ay mabilis na iniiwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo and are turning to a different gospel at kayo bumabaling na sa ibang ebanghelyo. Mabilis kayong umalis sa Kanya, di ba? Pero kayo bumabaling sa ibang ebanghelyo. At ang ibang ebanghelyo na to ay hindi siya nakakapagligtas kasi ito ay distortion ng Gospel of Christ. Ito yung sinasabi ni
Apostle Paul. Pero kapag naniniwala ka daw sa ebanghelyong iba, iniiwan mo siya. Hindi mo lang iniiwan yung aral, iniiwan mo siya na nangaral ng mabuting balita. Yung tumawag sa iyo, who called you in the grace of Christ, ay yung God. Iniiwan siya natin kapag tayo ay bumabaling sa ibang ebanghelyo, yung good news ng kaligtasan. Kapag ang good news na sa atin ay material at ang good news na sa atin ay blessing lang na physical at natural, at hindi na yung kaligtasan ng kaluluwa, kapatawaran, hindi na yung eternal na pagpasok sa kanyang kaharian at uh, pag-iwas sa impyerno, ay nagkakaroon na tayo ng ibang paniniwala na hindi na yun yung gospel. At kapag ganun yung nangyayari sa atin, hindi lang natin iniiwan yung gospel, bumabaling tayo sa different gospel, iniiwan natin siya. Maiiwan po itong katotohanan na ito sa atin, na pwede nating iwanan siya na tumawag sa atin sa biyaya ni Kristo kapag nagiging iba yung paniniwala nating ebanghelyo. At ang ebanghelyong ito ay hindi nakakapagligtas. Sabi pa niya sa verses 8 to 9, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you. Okay, ano tong ibang ebanghelyo? Kapag ito ay pinapangaral ng kahit sino man, si Apostol Pablo o kaya naman anghel ang nangaral ng ibang ebanghelyo na kontra sa ipinangaral nila, sila ay masumpa. Kung kasumpa-sumpa yung mga ngaral na nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kapag sinasabi nila ay iba na ang mabuting balita, hindi na lang yung kapanganakang muli sa tubig at spirito, hindi na yung ikaw ay manampalataya at mabautismuhan para maligtas. Diba? Hindi lang yung namatay si Jesus Christ sa krus, kundi paano mo matatanggap ang ikinamatay niya sa krus na kaligtasan, na kapatawaran, na pagpasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ito at higit pa. Pero kapag nangangaral ng ibang ebanghelyo, sabi niya yung mga ngaral na yun ay masusumpa. At siyempre yung mga taong naniniwala din ay ganun din. As we have said before, sabi niya, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Pero mas higit, yung mga mangangaral ng mali, yung mga simbahan na nangangaral ng maling ebanghelyo, paano sila makakapagligtas kung sila mismo ay hindi maliligtas dahil sila isusumpa? Diba? At kung walang kwenta ang ebanghelyo, walang kwenta ang doktrina, ang katotohanan sa isang mananampalataya, kaya walang habas na siya ay lipat ng lipat ng lipat ng lipat ng simbahan, ay hindi niya pinapahalagahan ang kanyang sariling kaluluwa at kaligtasan. Kasi ang pinakamahalaga ay yung ipinapangaral, 'di ba, ng mga ngaral at ng simbahang kinabibilangan niya. Kaya yun yung ating unahin at uriin mga kapatid, 'di ba? Kahit napakadaming mga tagapagturo, 'di ba, sa kasalukuyan, alamin natin kung ano yung itinuturo nila. Lalo na yung mga TikTok theologians, okay, at YouTube theologians. Kapag mali yung itinuturo nila at pinaniniwalaan natin at sa palagay natin ito yung kaligtasan, hindi lang tayo hindi maliligtas, iniiwan natin siya. Galatians 1 verse 10, for am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. So, ano ba yung aking hinahanap? Ang approval? Ang pag-approve ng tao sa akin o ang Diyos? Hindi, ang Diyos, siyempre. Kaya ipapangaral natin yung dapat nating ipangaral. Hindi natin babawasan, hindi natin dadagdagan, hindi natin babaguhin o pipilipitin yung katotohanan. 'Di ba? So, kasi hindi natin susubukan na ang tao yung ating pasasayahin, palulugurin, 'di ba? Para lang dumating sila sa simbahan at manatili sila sa simbahan natin. Hindi, papahalagahan natin yung tama na pangangaral at katotohanang ipinapangaral natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi hindi tayo sumusubok na sila yung ating palulugurin kundi ang Diyos natin. Kasi tayo ay lingkod
ng Diyos, lingkod ni Kristo, doulos. 'Di ba? Yan yung ibig sabihin, dulo pala, dulo yung sa Greek ang word na servant. Ibig sabihin wala siyang kalayaan kundi ang magsilbi lang para sa Panginoon. At yun yung sinisik niya, the pleasure of his master, of his Lord. Sa Hebrews 13 verse 7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Katulad na nabanggit ko nung nakaraan, ayaw ng mga tao ng leaders, ayaw nila ng mga pastors. Hindi ko sinasabi na uh, kahit ano na lang gawin ng pastor at sabihin niya ay okay lang. Alam natin na mayroong cultic na mga pastor, alam natin na mayroong mga abusive na mga pastor, alam natin na mayroong mga pastor na sinful. Alam ko yon. Kaya lang, yung point is, sinasabi ng scriptures na yung mga pinuno at uh, mga pastor natin ay kinakailangan natin silang kilalanin. 'Di ba? Kinakailangan natin silang i-consider yung kanilang pamamaraan, yung kanilang pananampalataya, kung mabuti naman yung pananampalataya ng pastor mo o leader mo, ay gayahin mo. Kasi sa ating pagsunod sa Panginoon, dapat meron tayong example. At sana, 'di ba, yun yung ating pinagpipray sa kabila ng imperfection, sa kabila ng weakness at limitations ng mga leaders and pastors, ay maging mabuti silang examples to imitate. Okay? So, remember your leaders. Hindi yung wala akong pakialam, 'di ba, sa mga leaders kasi nandyan sila to minister to me. Hindi. Minister din natin sila. Pangalagaan din natin sila. At atin silang gayahin, lalong-lalo na sa pananampalataya at sa pagsunod nila sa Panginoon. Sa verses 17 to 18, obey your leaders and submit to them. Hindi blindly, 'di ba? Hindi yung bulag, 'di ba, na pagsunod at pagpapasakop sa kanila. Subalit kung tama at matuwid sila, 'di ba? Tama yung sinasabi nila. Kinakailangan natin silang sundin. For they are keeping watch over your souls, kasi sila yung nangangalaga sa inyong mga kaluluwa, nagbabantay. As those who will have to give an account. Na magbibigay sila ng pagsusulit. Sila yung hindi sila mananagot sa Panginoon, sila yung magkukwento ng kung ano ka, kung sino ka at kung paano ka naglakad at naglingkod. Kasi kilala ka ng mga leaders. 'Di ba? Let them do this with joy and not with groaning. Kaya yung kanilang pangangalaga ng kaluluwa ay gawin nila na mayroong kagalakan at hindi nang mayroong pagtangis o hibik o kaya naman kabigatan. For that would not be of no advantage to you. 'Di ba? Dahil hindi yan makakabuti sa inyo, sabi niya. So, hindi lamang remember them, imitate them, mahalaga sila nasundin. Kasi sa mga sinasabi nila at magpasakop. Kasi kapag hindi, kung tama yung sinasabi nila, ayon sa scriptures yung sinasabi nila, 'di ba? Susundin natin sila. Kasi sila yung inilagay sa atin upang tayo ay pangunahan. Kung alam natin kung ano yung cultic, 'di ba? Kapag ayaw na nila na tayo ay makipag-ugnayan sa mga mahal nating sa buhay, pamilya natin, kulto na 'yon. 'Di ba? Questionin mo 'yon. 'Di ba? Pero may mga mabubuting leaders na katulad ng sinasabi nito. Recognize them, 'di ba? At obey them para sa kanilang ginagawa. At sabi niya dito sa verse 18, pray for us, sabi ni Apostle Paul, sa mga leaders na katulad niya. Pray for us. Sa mga leaders na katulad namin, hindi kami perpekto sa maraming mga bagay. Pray for us. For we are sure that we have a clear conscience. Kasi malinis yung konsensya namin na we are desiring to act honorably in all things. Pray for us. Di ba? Pagdasal mo kami kasi dinidesire namin na kumilos ng merong dangal sa lahat ng bagay. Ayaw namin na maging mali. Ayaw namin na um, makapangaral ng hindi tama, 'di ba? Kaya nga ipagdasal nyo kami. Okay? Upang magawa namin yung dapat na ginagawa namin. Kasi kailangan natin ng leaders. Hindi lamang tayo followers ni Jesus Christ alone, kasi tinawag niya tayo sa simbahan na kanyang nilayon na merong pastors and leaders. Pray for your pastors.
Diba? Support natin yung mga pastors natin. Sa mga consumers, hindi nila susuportahan yan. Kasi sa palagay nila, ang mga pastors at leaders ay nag-i-exist para sa kanilang kapakanan lang. Philippians 3 verse 17, Brothers, sabi ni Paul, join in imitating me. Diba? Magsama-sama kayo sa paggaya sa akin, sabi niya, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. At uh, kayo ay manatili, sabi niya, na tumingin sa mga naglalakad ayon sa halimbawa na nakita nila sa amin. So hindi natin nakita si Apostle Paul, pero may mga iba pa na sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod nila sa mga sinabi niya, sa mga sinulat niya sa Bible. At yun yung mabubuting i-imitate, gayahin. Yung mga, kaya maghanap tayo ng ganito, nagagayahin. Di ba? Na yung mga taong sumusunod. Kasi kailangan natin ng mga kasama sa pagsunod at sa paglalakbay sa buhay Christian. Di ba? At gayahin natin sila, yung mabuting example. Huwag yung bad. Gayahin natin yung mga servants, huwag yung consumers. 18 to 19, for many, hindi few, di ba? Many, madami, sabi niya, majority of whom I have often told you and now tell you even with tears. Sabi niya, madami na, sa mga nabanggit ko na sa inyo noon at ngayon ay babanggitin ko ulit na mayroong pagtangis. Marami ang naglalakad na mga kaaway ng krus ni Kristo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Verse 18. Madami daw, sabi niya, di ba, yung mga naglalakad, nabubuhay na Christian, pero kaaway sila ng krus ni Kristo. Ang krus ni Kristo ay yung kanyang sacrifice. Sila ay kaaway ng sacrifice. Ayaw nila ng sacrifice. Gusto nila blessing lang. Gusto nila mabuti lang. Sila ay kaaway ng sacrifice. Yan yung ibig sabihin nito. Yun yung gusto nilang paglalakad. At hindi yun yung example ni Apostle Paul kasi yung kanyang example ay sacrifice din. Katulad ng paglalakad na nakita niya sa kanyang Kristo. At sabi niya, itong mga Christians na ito na madami, their end, ang kanilang katapusan ay kapahamakan. Bakit? Dahil ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan, ang Diyos nila ay ang kanilang mga sarili. Their glory is in their shame. Ang kanilang kalulatian ay sa kanilang kahihiyan. Bakit? Kasi nakaset, nakafocus, nakatutok yung kanilang mga isip sa mga makamundong mga bagay. Not necessarily sila ay makasalanan, pero ang gusto lang nila ay kasayahan, ang gusto lang nila ay pagpapala, ang gusto lang nila ay material, katulad ng sinasabi ng lukewarm kanina. At sabi niya, may mga hinihimok niya silang gayahin siya at gayahin din yung mga gumagaya sa kanya. Pero kasi sabi niya, madami ang hindi gumagaya sa kanya at sila ay mga kaaway ng cross ni Kristo. Kasi sila ay consumers. At sinasabi niya ito sa church. Kaya nga hindi ko pinaparatangan yung kahit sino man, inuulit ko lang yung ipinapangaral ng apostol nung unang panahon sa loob ng simbahan. Hindi sa labas, sa loob. Na mayroong mga Christian na naglalakad na ang Diyos nila yung kanilang sariling gusto, yung sarili nilang laman, yung gusto nilang mangyari, yung kanilang tiyan, mapunuan. Hindi yung kaharian ng Diyos, mapuno at ang kalooban ng Diyos magawa. Sa verse 20, but our citizenship is in heaven. Sabi niya, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Kaya doon sila nagpapayaman, doon tayo magpayaman, di ba? Sabi ni Jesus Christ dati, lay up treasures in heaven. Na hindi yun kakalawangin, hindi yun sisirain, hindi yun lilipas. Di ba? Kasi nandoon yung ating pagkamamamayan. Kung saan natin inihintay ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, meron tayong ganitong kalagayan. Kaya lang, ang paningin ng iba, ang paningin ng consumer ay dito lang yung kanyang pagkamamamayan at dito lang yung mahalagang buhay para sa kanya. Hindi heavenly, di ba? Ang kanilang paglalakad. Wala silang pagkakaiba sa mga tao na hindi mananampalataya. Kung walang pagkakaiba yung paglalakad, yung mga pinapahalagahan, yung mga nilalayon, yung mga pangarap natin sa mga hindi mananampalataya sa sanglibutan, paano natin sila maihimok na pumasok sa kaharian ng Diyos o kaya naman sa simbahan o kaligtasan
wala naman tayong pagkakaiba sa kanila. Sa Mark 10 verses 43 to 45, but it shall not be so among you. Di ba? Ito ay sagot ng Panginoong Hesus doon sa dalawang alagad niya na gumugusto ng kanyang kaliwa at kanan, no, maging mataas sila sa kaharian isang araw. Sabi niya yung mga hintil, ganyan sila. 'Di ba? Ang mataas ay yung nakaupo, ang mataas ay yung nagkukuman. Pero sabi niya, hindi magiging ganun sa inyo. Whoever would be great among you must be your servant. Sino man yung dakila sa inyo, maging dakila sa inyo ay maging lingkod. Diakonos, di ba? Yan yung servant na word dyan. And whoever will be first, ang sino mang mangunguna sa inyo ay maging slave of all. O kaya naman, alipin ng lahat. Dulo. O duluo, yan yung word na yan sa Greek. Ang servant ay, diakono ay itinalaga sa isang limitado at mayroong hangganan na paglilingkod. Yung slave, walang hangganan yung paglilingkod. Yung duluo. Ito ay hanggang kamatayan. Kasi pag-aari ka ng iyong pinaglilingkuran. At wala kang ano diyan, wala kang pipiliin kundi yung kanyang kalooban. For even the Son of Man came not to be served but to serve. At ang anak ng tao ay dumating hindi para paglingkuran kundi para maglingkod. Diakono, di ba? Diakonos yan siya. And to give his life as a ransom for many. Siya din ay slave. Hanggang sa mamatay siya, ibibigay niya yung buhay niya sa paglilingkod para sa kapakanan ng madami. So siya ay servant and slave. At ito yung ating ginagaya, ito yung ating ini-imitate, ito yung inimitate ni Pablo, ito yung inimitate ng iba pang mga nauna at by God's grace and mercy, sana maging ganito yung mga servants natin, leaders natin at pastors natin at mga believers natin sa Christ life. Naglilingkod, di ba? Ng pinakamababang paglilingkod, katulad ng duluo o kaya naman katulad ng diakonos. Ginawa ito nung babae nung kanyang ibinigay yung yaman na meron siya. Binasag niya yung mahalagang ungkwento na mahal, walang kwenta, para lang ipamunas sa paa ng kanyang Panginoon. Lahat ng meron tayo ay para sa kanyang paglilingkod, para sa paglilingkod sa kanya. Nawa ganito yung heart natin kasi ito yung sagot at antidote ng consumerism sa loob ng simbahan. Sa Luke 17 verse 7 to 8, nandito yung isang parable ng isang servant na ikinento ng Panginoong Hesus. At ang background ay tungkol sa pagpapatawad ng 7 times 70 kapag humingi ng tawad, sabi niya yung kapatid na nagkasala ay patawarin. Diba? Ito ay sagot sa ating judgment on repentance. Kasi minsan pwede mong husgahan yung pagsisisi ng isang tao. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi ikaw yung may problema, obviously. Diba? Siya yung may problema. Ngayon, kung hindi siya nagsisisi at paulit-ulit niyang ginagawa yung kasalanan niya, pero ikaw ay merong responsibility to give forgiveness. Diba? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ sa isang banda. At sabi nila, dagdagan mo yung pananampalataya namin kasi napakahirap noon. Diba? At nagkwento si Jesus ng tungkol sa isang servant. Nasabi niya na merong isang lingkod. Kung meron kayong lingkod o servant, duluo dito. Diba? Isang servant for life. Okay? Mabubuhay at mamamatay siya na magsaserve. Sabi niya na plowing or keeping sheep. Kapag ikaw ay nagpa-plow, nag-aararo, magtatanim ka. Katulad ng evangelism, nagtatanim. Keeping sheep ay discipleship. Diba? Naalagaan mo na yung mga tupay, naalagaan mo na yung mga naligtas mula sa evangelism. At ito yung ginagawa nitong servant na to. At pagkatapos siyang magawa yon at umuwi siya, diba, anong gagawin niya? Kakain na lang siya, ganon? Hindi. Will he not rather say to him, sasabihin sa kanya ng master, prepare supper for me. Diba? Ikaw ay magluto ng kakainin ko muna. And dress properly, magpalit ka ng damit. And serve me, at maglingkod ka pa rin. Or dulo, pa rin yan. While I eat and drink, and afterward you will eat and drink. Kawawa naman tong servant na to. Pero ito ay tungkol sa pagiging servant natin. Diba? Walang pahinga. Diba? Ito yung ating buhay.
At ang sabi niya sa verses 9 to 10, does he thank the servant because he did what was commanded? Papasalamatan ba niya yung alila? Kasi yun yung ibig sabihin nito, hindi lang lingkod, kundi alila, alipin. Dahil ginawa niya yung ipinag-utos sa kanya? Hindi. Kasi expected na gawin niya yun eh. Na kapag hindi niya ginagawa yun, hindi na siya alipin. Yun yung kanyang identity sa isang banda, yung kanyang servanthood. So also, sabi niya, when you have done all that you were commanded, ganun din naman kapag nagawa mo na lahat ng iyong na inuutos sa iyo, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. Ay sabihin mo na kami walang kwenta, di ba? Walang silbing mga alipin kasi ginawa lang namin yung kung ano yung aming tungkulin. Totoo yun. Di ba? Ginawa natin yung tungkulin natin at gagawin natin yung tungkulin natin. Ito yung ating relationship kapag sinasabi natin sa kanyang, you are my Lord. Kapag sinabi natin Lord and Savior siya, dalawa yon. Savior siya kasi siya yung tagapagligtas natin sa kasalanan. Pag sinasabi natin Panginoon natin siya, siya yung susundin natin with service, katulad ng isang alipin. Diba? Meron siyang pinag-utos, gagawin natin. Kasi pinaglingkuran na niya tayo eh. Ano yung pinaglingkod niya? Yung kanyang buhay. Unworthy servants tayo. Why? Kasi yung ibinigay niya sa atin, kung ikukumpara yung kanyang hinihiling ngayon na paglilingkod, yung ipinaglingkod at yung ibinigay niya sa atin, di ba? Forgiveness, uh, pagiging anak, pagtanggap sa pamilya, pagpasok sa kanyang kaharian, magpasawalang hanggang buhay. Walang worth lahat ng ginagawa natin sa ginawa na niya at ibinigay niya sa atin. At yung duty na ito, na gawin yung kanyang sinasabi, paglingkuran siya, bakit mahirap? Kung lahat ay ginawa na niya sa atin at binigay niya sa atin, binigyan niya tayo ng identity at binigyan niya tayo ng privilege. Hindi lamang to know Him, but to serve Him. Ng isang buhay na walang hanggan na naiwas sa kapahamakan. Sa Matthew 11 verses 2 to 3, ito si John the Baptist nung siya ay nasa kulungan. Di ba? Pagkatapos na siya ay mangaral, pagkatapos na ipakilala niya si Jesus, pagkatapos na magbautismo siya ng mga tao, di ba, para sa kanilang kaligtasan, siya ay kinulong dahil kanyang sinabi yung katotohanan, di ba, sa kalagayan ng hari. At when John heard in prison, sabi niya, inutusan niya yung kanyang mga alagad. Tanungin mo nga, are you the one who is to come or shall we look for another? Kung nasa prison, kung mahirap na yung buhay natin, kapag wala na yung answered prayer, kapag wala na yung blessing, wala na yung saya, wala na yung kapayapaan, wala na yung kalusugan. Kapag nasa prison na tayo ng mga sarili nating kalagayan o kaya naman kalagayan na binibigay ng mundo sa atin o ng kaaway natin, tayo ba ay magtatanong, tama ba na sumunod sa iyo, Panginoon? O maghahanap na kami ng ibang susundin dahil anong ginagawa namin sa ganitong kalagayan? Pero kapag tayo ay hindi consumers, pero kapag tayo ay servant na unworthy compared dun sa binigay ng Panginoon sa atin ngayon at magpakailanman, hindi tayo magtatanong. Magpapatuloy tayo. Sabi ni Jesus Christ, go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised, the poor have good news. Preach to them, blessed is the one who is not offended by me. Hindi niya sinabing, go tell John na yung mga tao ay nagkaroon na sila ng kotse, nagkaroon na sila ng bahay, nagkaroon na sila ng bank account, nagkaroon na sila ng ganito karaming etc. na yaman, etc. etc. Hindi yun yung sinabi niya. 'Di ba? Siya yung nasusunod sa church at nasusunod sa Christianity. At ang Christianity ay nagpapatanggap ng sight, nagpapatanggap ng healing, nagpapatanggap ng hope, nagpapatanggap ng salvation sa mga tao. At kung yun lang yung ating simbahan, praise the Lord na mayroon tayong ganitong preaching, mayroon tayong ganitong paniniwala, mayroon ganitong nangyayari sa atin. 'Di ba? Binibigay natin kung wala tayong pera, to the poor, good news. At sana walang na-offend na ito lang yung meron tayo. Kasi pag na-offend tayo kay Jesus. Na-offend tayo kay Jesus. Huwag tayong maging katulad ng consumer mentality, servant mentality.
'Di ba? Servant mentality. Sa Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi ni Jesus Christ, and all these things will be added unto you. Hindi ito paraan para makuha natin yung gusto natin kasi ang background nito ay meron silang alalahanin, di ba? Saan kami kukuha ng kakainin, iinumin, daramtin. Na para bang ang sagot ni Jesus, unahin niyo muna yung kaharian ko at ang aking katwiran at magkakaroon kayo nito. Kasi kapag yun yung ibig sabihin nito, katulad na yun yung alam natin na matagal na, 'di ba, na ito yung paraan para magkaroon tayo ng lahat ng kailangan natin, unahin natin yung Panginoon. Hindi. Ang hinahanap pa rin natin, ang sinusolusyonan pa rin natin ay magkaroon tayo ng hinahanap natin. 'Di ba? At nagiging paraan lang yung pagsunod natin sa Panginoon at ang mangyayari, papalitan niya yun ng mga bagay na pangangailangan natin. Yun ba talaga yung sinasabi niya? O ang sinasabi niya, kapag meron tayong mga pinag-aalalahanan, itutok natin yung isip natin, huwag natin tatanggalin yung isip natin um, sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. Di ba? Kasi yun yung aagaw sa atin, sa ating kapayapaan, aagaw ng ating kagalakan. Kasi ang kaharian ng Diyos ay hindi siya material. Di ba katulad ng sinasabi sa Romans 14, ang kaharian ng Diyos ay joy, peace, and righteousness in the Holy Spirit. Okay, so yun yung tutukan natin at kapag meron tayong mga pangangailangan, hindi natin i-deny yun. Di ba? Pero hindi tayo mag-aalala. Yun yung gamot ng pag-aalala kasi alam natin, naghahari ang Diyos. At ang Diyos na, mahal, na malaki at ang Diyos na makapangyarihan ay meron siyang kakayahan para sa mga kalagayang ito. Kaya nga yung paglilingkod para sa kaharian ng Diyos, para sa kaligtasan, 'di ba? Yung ating itutok pa rin yung ating sarili sa matuwid na paglalakad, sa matuwid na pagsunod, 'di ba? Kasi hindi dapat tayo mawala sa focus. Kasi ito yung mahalaga. Yung king ay nasa trono ng ating mga buhay at hindi siya titigil na maging hari natin at paglilingkuran. Hindi yung anumang bagay na pangangailangan natin na aalis sa ating paglilingkod sa Panginoon ng nararapat. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang mga pangangailangan ito, pero merong need na napakahalaga which is eternal. To serve the King and to seek His righteousness among everything. So sa Matthew 11 verse 28, come to me, sabi ni Jesus Christ. Di ba? Pumunta tayo sa Kanya. Huwag tayong pumunta lang sa simbahan. Huwag tayong pumunta lang sa pastor. Pumunta tayo sa Kanya. At sabi niya, yung mga nahihirapan, labor, heavy laden. Di ba yung nagli-labor dahil sa kanilang sariling kalagayan? O kaya heavy laden dahil sa mga ipinatong sa kanila ng ibang tao ng mga kalagayan nila sa labas. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Paano? Take my yoke upon you. Learn from me. For I'm gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls. Matatagpo natin yung kapahingahan ng mga kaluluwa natin. 'Di ba? Kung nag-aalala tayo, kung meron tayong alalahanin at hindi tayo mapanatag sa loob, sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Meron ka ng buhat-buhat, ikaw ay heavy laden, ikaw ay nagli-labor na, 'di ba? Pero bakit sinasabi niyang take my yoke upon you and learn from me? Sabi niya, take my yoke, kunin mo yung aking pamatok kasi meron ka ring pamatok, kailang merong pamatok yung Panginoon at yun yung sagot. 'Di ba? Kunin natin 'yon. My yoke is easy kasi bakit? Katuwang natin siya dito. Tayo ay laboring at heavy laden kasi nag-iisa lang tayo at gusto natin ng kapahingahan at sabi niya, take my yoke instead and I will take yours also. Kasi yun yung ibig sabihin ng pamatok. May kasama ka. 'Di ba? Sa iyong paglalakad at sa iyong paglilingkod. Natututo tayo sa tamang paglilingkod at sa tamang pamumuhay bilang Kristiyano. So hindi lang tayo kumukonsumo, 'di ba, na Christian. Tayo ay kumukonsumo para sa paglilingkod sa ating Diyos at sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Yan po yung Consumer Christian Part 2, Avoiding the Temptation to Self-Idolatry.